Good morning, my dear listeners, wherever you are in Korea, across the world. We are here back sa ating programa sa radyo. Good morning, Sesangi Ashamadul. Well, as always, this is your DJ broadcaster, Amalia Hamito po at bumabati sa lahat ng isang pinagpalang umaga ng Martes na kung saan tayo ay palaging napapakinggan, not only here in South Korea, but of course all over the world. Kamusta? Kamusta po ang lahat? Yes, it's a blessed, beautiful morning once again at magkakasama po ulit tayo dito sa ating programa sa radyo. At syempre, uh, good morning again and again, my dear listeners, wherever you are in Korea, across the world. I'm so blessed to have you here. Of course, dito yan sa Guanac FM 100.3 megahertz. And I hope our time together will inspire, uplift, and give hope to your hearts. And for a while, take a deep breath and let your heart relax. Mag-relax po muna tayo. At hayaan niyo pong makasama niyo ako sa loob ng isang oras. And today we will talk about something very important. Very important, your rights, your benefits, and the support available for our fellow Filipino wives and migrant spouses here in Korea. But of course, before we proceed sa ating theme for today, I'd like to leave a prayer. Of course, let's leave a prayer first because this is truly very important before we proceed. And samahan niyo po ako. Tayo po ay manalangin. Yes, Heavenly Father, thank you for this beautiful day, for life, for hope, and for the opportunity to share your love with all who are listening right now. Yes, Almighty Father, bless every listener. Bless every listener today, our hardworking OFWs, migrant wives, families, and everyone in need of encouragement, Father God. Yes, Almighty Father, open their hearts to receive wisdom, guidance, and your peace. May this broadcast bring joy, knowledge, and hope to hear it, Father God. Yes, Almighty Father, continue, Lord, to dwell in us. Continue, Lord, to use me, Lord, as a vessel of peace, as a vessel of encouragement, and as a vessel of joy to each and every one of us, especially for my dear kababayan out there, especially for the migrant workers, not only here in Korea, but of course, all over the world. At, ayan, it's so nice na nakapag-offer tayo ng prayer. Sobrang sarap ng pakiramdam na ang lahat ng ating gagawin ay sisimulan natin sa panalangin, right? So, yun nga, sana magkaroon po ng kabuluhan yung ating magiging usapin for today. And I hope makapagbigay ng buhay sa bawat isa itong ating pagsasalo-saluhan. But before we begin, I want to greet all of you, especially our beloved OFW workers, not only here in South Korea, but of course, all over the world. At of course, as always naman, nais nating makapagbigay ng tulong, makapagbigay ng encouragement,
hindi lang po sa ating mga migrant workers, especially for foreign wives or foreign migrant workers who's living hindi lang dito sa South Korea, but of course sa buong mundo. And we all know your sacrifices, your courage, and your hearts are deeply admired. And of course, as always, um, hindi po kayo nag-iisa sa buhay na ito at patuloy nga na binibigyan natin ng mataas na pagsaludo, mataas na pasasalamat sa mga manggagawang Filipino for all migrant workers. Binibigyan po natin yan ng mataas na papuri before God, of course. Pinasasalamatan natin yung inyong mga sakripisyo, yung inyong lakas, yung inyong puso na nagmamahal at nais na magbigay ng suporta sa kanya-kanyang pamilya. You are never alone. God sees you and blesses your efforts, of course. To our listeners, to our viewers, nawa patuloy po kayong maging malakas as always. Siyempre, as always po kasama ang salita ng Diyos sa ating buhay. And of course, to our listeners out there, to our listeners celebrating their birthday this month of March, may your days be filled with love, with laughter, and much blessings and new hope. And I'd like to wish everyone who's celebrating their birthdays for this month of March a blessed, beautiful birthday po. Happy, happy, blissful birthday sa mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday for this month of March. And special mention na rin syempre ang aking mahal na inaanak, si Lena Custodio Poblador. Happy, happy, blissful birthday, my dear inaanak. Nawa, patuloy kang maging matagumpay, malakas kasama ang Diyos sa iyong buhay at nawa lumaki ka na puno ng pag-ibig sa nawa patuloy kang gabayan ng Lord at lumaki ka ng kasama ang salita ng Diyos sa iyong buhay. I'm here always praying for you and always lifting you in my prayers, of course. And I'm so happy na ipinagkatiwala ka sa akin bilang ninang mo, my dear Zelena, Anna. Happy, happy birthday again. And I love you with God's amazing love. Again, shout out sa ating birthday celebrant, my dear Anna. Happy, happy birthday. And of course, sa mga nagsa-celebrate ng birthday, maging matagumpay nawa ang inyong buhay at patuloy na maging malakas as always. Happy, happy birthday po. And may the great Lord God continue to bless you in all aspects of your life. But before we proceed, let's play another beautiful song. I hope you will love this one. Our song, it's entitled, I Breathe Better With You. Napakagandang awitin. It's really a beautiful song. I hope you will love this one.
Yes, good morning. We're back dito sa ating programa sa radyo. As always, Amalia Hamito po at bumabati sa lahat. It's a blessed, beautiful Tuesday morning. Dito po yan sa ating programa sa radyo. Good morning sa Sangi Asya Madul at Guanek FM 100.3 MHz. Kamusta? Kamusta po ang lahat? At special shout out tayo sa ating mahal na mother kay Mami Norma Matugina Hamito. I love you, Ma. I love you as always with God's amazing love. Thanks for viewing. I love you so much. Ayan. So, sa ating mga listeners out there, sa ating mga viewers, sa ating mga followers, ayan. Hindi lang dito sa Blue Up, syempre sa TikTok na mga kapamilya rin natin, our dear brothers and sisters, and syempre binabati po natin ang lahat ng It's a Blessed, Beautiful Tuesday morning na makakasama ko po kayo dito sa ating programa sa radyo. Another special shout out syempre sa ating mahal na Ate Alma Hamito Foronda. As always, I love you, Ate, with God's amazing love. And I just would like to tell you, I'm always proud of you for being my ate and for being a good person na sa lahat ng oras na dyan ka to reach out, to uplift, to help. And I'm truly grateful and blessed to have you as my ate. You are beautiful inside and out. Ayan. Hindi man tayo madalas nag-uusap, but you are always in my prayers and I always keep you and your family in my prayers. I am always grateful for your kindness and goodness, not only to me, syempre, sa lahat ng taong nakapaligid sa'yo. Ayan, naiiyak tuloy ako. Basta I always thankful and grateful to God that you're always around and ayan, you're always very good sa ating family. Ayan. Wala masyado lang nating na-appreciate syempre yung mga taong mabubuti sa ating buhay, sa ating family. So, ayan, wala nang iyakan for the meantime. Our main topic today is like life as a less privileged migrant wife in Korea. Well, marami kasi sa ating mga thanks, Ate. I love you more. And I hope, and I do believe, alam mo yan, at ramdam mo yan. So, ayan, let's go back to my theme for today, which is about life as a less privileged migrant wife in Korea. Not only for wives, some of the migrant workers or migrant yung mga nakapag-asawa ng Korean, merong lalaki o meron ding babae. So, for wives and husbands out there, I know na marami sa inyo or some of you doesn't know about your privilege and the benefits na pwede nyong ma-avail as a foreign spouse here in South Korea. So, probably they may not know the benefits, support, and rights available, especially if they are new here. So today, let's shine a light on these resources and help you thrive even in challenging circumstances. And we all know that knowledge is power. Knowledge is power, of course, as always. And we should know our rights, and that will really make a difference, a big difference in your daily life. And of course, ayan yung pag-uusapan natin for today. And I do believe marami ang magbe-benefits nito. Marami ang talagang nangangailangan ng mga ganitong klaseng information, and especially sa mga migrant wives dito sa Korea na hindi sila exposed sa mga nangyayari sa community. Well, I truly believe it's better
you should expose yourselves, magkaroon kayo ng pakikimingle sa inyong community, especially sa inyong barangay. It's always right na um, makisalamuha po tayo at syempre, unang-una, mapag-aralan po natin yung lengguaheng Korean. It's really very important na magkaroon po tayo ng knowledge kasi ang hirap po pag meron talagang language barrier, 'di ba? So, isa po 'yan sa mga ina-advise ko bilang naturalized Korean. And of course, originally, galing ako sa bansang Pilipinas. And of course, I'm always proud to say I'm from the Philippines. And it's just by the grace and love of God na na-naturalize tayo bilang Korean. So, we're holding a Korean citizenship right now. And of course, very thankful tayo sa ating Diyos na nabigyan tayo ng privilege, nabigyan tayo ng great favor na ma-naturalize, maging Korean citizen, 'di ba? Dahil it's really important na sa lugar na kung saan tayo ay nananatili, meron tayong dokumento, meron tayong valid na ID, 'di ba, na pwedeng i-present whenever na kinakailangan natin syempre to survive in this life journey, especially here in Korea. And it's not really easy syempre pag ikaw ay alien sa isang lugar, 'di ba? Hindi lang naman dito sa Korea, I do believe marami sa atin ang talagang nag-i-struggle not only sa bansang Korea, for those who are living abroad. It's not really easy. I know yung difficulties. That's why nandito tayo para makapag-uplift ng inyong mga pakiramdam. Somehow, sana nga ma-uplift natin yung inyong mga pakiramdam, 'di ba? Especially dito sa very challenging world na ating nilalakbay. So, ayan nga, dito sa Korea, para sa kaalaman ng ating mga migrant wives, migrant husbands na nananatili dito sa bansang Korea, nais ko syempreng ipaalam na first and foremost, importante syempre na meron kayong national health insurance. Well, I know naman na ang lahat ay merong national health insurance. It's a mandatory, especially if you are living here in Korea, whether you are migrant workers, kung kayo ay nakapag-asawa ng Korean or nagtatrabaho dito sa Korea, mandatory na po yung insurance na binabayaran natin monthly. But before that, aside from that, nais ko lang syempreng bigyan ng kaliwanagan, especially for those who are struggling, yung mga less fortunate na kinakailangan makakuha ng sustento or ng suporta from the government. So, syempre may mga supporting documents na kinakailangan nating isubmit sa barangay or sa munisipyo. So, let's always be aware na meron pa rin po tayong maaring makuhang mas cheaper or mas beneficial para sa ating mga bayarin, just to ensure your family can get care when needed. So, ito yung ini-impose natin dito, yung financial support, like yung basic livelihood security, 'di ba? Na pwede pong ma-provide, na ma-avail po natin dito sa Korea, yung mga cash support from low-income families. Sino ba tong mga low-income families? Sila po yung mga halimbawa sa isang family,
mababa lang yung kanilang kinikita sa kanilang trabaho. So, kino-consider sila na low-income families. Hindi sila abot dun sa basic rate na pwedeng maging sweldo or maging kita sa bawat buwan. So, sila yung mga pwedeng makatanggap ng support from the government. There are also child allowances and public housing programs. So, aside dun sa health benefits na pwede nating makuha from your insurance, mas mababang bayaran sa insurance, meron ding public housing na ino-offer ang government for your information po. And also, sa inyong mga anak, malaking tulong din po ito na merong cash allowance. So, talagang napakaganda po ng government benefits yung mga binibigay po nila for low-income families, for less fortunate. Di po ba malaking tulong po ito, especially for multicultural families here in Korea. Multicultural support center na pwede nyo pong puntahan, of course, at malaking bagay po itong programang ito na binibigay ng gobyerno. So, sana po maging aware po tayo sa mga benefits or provision na pwede nating matanggap, especially kung ikaw ay nasa estado na kung saan kinakailangan mong makakuha ng support from the government. And bago tayo mag-proceed, of course, nais kong batiin ang aking mahal na kapatid. At it's so right na batiin ko siya, especially sa kanyang achievement, which is nag-grant na yung kanyang nationality sa bansang Amerika. Ayan. It's a great blessing pa rin syempre sa Lord. Like, sa estado ko dito sa Korea, malaking pagpapala din na isa akong Korean citizen. Ayan, isang malaking blessing yan sa Lord. And syempre, para din sa aking kapatid na I know naman, he truly deserve na mag-grant nitong kanyang US citizenship. And of course, pinapapurihan natin ng higit sa lahat ang Diyos na buhay at nabigyan ng ganitong klaseng favor ang aking mahal na kapatid. No other than Anthony M. Hamito, who's based in Los Angeles, California. And syempre, sobrang thankful po tayo sa Diyos dahil kung hindi naman talaga sa Diyos, 'di ba? Lahat naman ito galing sa Diyos. Every beautiful things, every beautiful gift comes from God. So, we are so thankful and grateful sa regalong ito sa buhay ng aking kapatid kay Anthony, my dear brother Anthony, and truly grateful, thankful, and blessed na nagkaroon siya ng US citizenship. Again and again, congratulations, my dear brother Anthony Hamito, for this gift from God, and I do believe patuloy kang manirahan sa Amerika with much dignity at patuloy na humble yourself before God at patuloy na magamit ka hindi lang sa iyong pamilya, of course, for those people around you, at patuloy na maging matagumpay ka sa larangan ng iyong pagtatrabaho dyan sa bansang Korea. And as always naman, I will be forever your ate na patuloy na magmamahal sa'yo no matter what. At patuloy na ililift up ka in prayer kasama ng iyong family. I love you with God's amazing love, and we are truly grateful and blessed na meron tayong mother na very prayerful and talagang nagmamahal sa Diyos. And I do know na ito yung
ito yung biyaya na kaloob ng Diyos dahil meron tayong ina na hindi lang mapagmahal, of course, nagmamahal sa Diyos, sa kapwa, at higit sa lahat, sa atin na kanyang mga anak. So, binibigyan natin siya ng honoring, of course, our dear mom, Norma M. Hamito, sa pagiging mabuting ina. So, I do believe lahat ng katagumpayan ay dahil pa rin syempre sa ating mga magulang. Without them, hindi naman ito magmamaterialize, 'di ba? And of course, higit sa lahat sa ating poong may kapal. And special shout out tayo syempre sa aking mahal na pamangkin, Via Andrea. Via Andrea Hamito te, who's traveling right now in Japan. Ingat ka dyan. Mahal kong pamangkin, we are truly blessed to have you around. I love you, V, Andrea. And ayan, napahaba yung ating greeting. So, let's go back to my theme for today, which is about, yun nga, yung mga less privileged na kababayan natin dito sa Korea. Ano ba yung mga benepisyo na pwede niyong ma-avail, mga tulong na pwede niyong ma-avail dito sa Korea while living here. So, ayan nga po, katulad nung nasabi ko, nandyan ang insurance, nandyan din po ang suporta sa pabahay, nandyan din po ang suporta sa inyong mga anak, may mga cash allowance po, may mga tulong pa rin syempre sa pag-aaral. So, ayan po yung i-discuss natin. Ayan po yung um, kailangan yung malaman. Maging aware po tayo because as always naman, knowledge is power. So, kinakailangan po talaga, meron po kayong exposure sa inyong komunidad. Ayan, hindi po dapat na nakakubli lang po kayo sa inyong bahay as a migrant worker, as a migrant national sa bawat bansa kung saan ka nakabase, kinakailangan na maging aware po tayo. And most importantly, syempre, yung lengguwahe, 'di ba? Kinakailangan adapted tayo kasi ito yung pinaka-basic na kinakailangan ng bawat migrant workers. Kung saang lugar man kayo naroroon, kinakailangan syempre, alam natin yung proper way how to communicate, basic learning na mapag-aralan po natin yung lengguwahe na kung saan bansa man tayo naroroon. So, para mas magkaroon ng smooth and powerful communication sa ating pakikipagrelasyon sa lugar na kung saan tayo ay isang dayuhan. Ayan, bago po tayo magpatuloy, let's play another beautiful song and I hope you will love this one. At kung meron man kayong mga request na song, let me know po. You are very much welcome na patugtugin po natin yan dito sa ating programa sa radyo. At kung meron man kayong mga nais na batiin, let me know po. Everyone is welcome po. Okay, let's play this song. It's really a beautiful song. And I hope you will love this one. How great is our God? How great is our God?
Hello, Eileen Hopano, my dear classmate, way back in elementary grade. It's nice to see you out there. I love you, Eileen. I missed you. Truly, our God is so great for every beautiful blessings. Yes, we're back dito sa ating programa sa radyo. Good morning, Sesangi Ashumadul here at Guanic FM 100.3 MHz. As always, Amalia Hamito po at bumabati sa lahat. It's a blessed, beautiful Tuesday morning po. Kamusta? Kamusta po ang lahat? It's truly a great blessing since it is month na ng March and syempre marami ang nagre-rejoice, 'di ba? At papalapit na ang spring season. Kumbaga, napagtagumpayan na po natin yung winter season. It's truly a great blessing. Bakit nga ba? Dahil syempre, during winter time, marami tayong mga bayarin, 'di ba? Ang taas ng bayarin sa gas, ang taas ng bayarin sa kuryente. Bakit nga ba? Dahil kinakailangan syempreng mabigyan natin ng warm yung ating bahay. 'Di ba? Maging mainit yung atmosphere ng ating bahay. So, I truly believe na ang lahat ay nagre-rejoice dahil hindi naman din talaga madali ang bayarin, 'di ba? Especially kung ikaw ay naninirahan sa mga sinaunang bahay. Hindi pa talaga well comforted yung haligi ng iyong bahay. So, more or less, gumagastos ka ng the maximum is like 300,000 won para sa bayarin ng iyong gas or electricity. Pag hindi ka pa talaga maalam, more or less, mas mahal pa. So, another advice lang po, a quick advice. Pag kayo po ay naninirahan pa rin sa lugar na kung saan old house na, kinakailangan po ah, yung, yung heater, yung kanyang temperature, kinakailangan na nakastay lang po yan. Huwag niyo po siyang on and off. Talagang hindi po pala dapat ganun ang gagawin. So, pag winter time, steady nyo lang po yan na naka-on lang po siya. For example, nakaset lang siya sa 20. Sa 20 lang po yung number, yung temperature niya. Para hindi po kayo magbayad ng mas mahal. Kasi before ang ginagawa ko, ini-on ko at itina-turn off ko, which is hindi po pala dapat ganun. So, ayan sana maging tulong po ito sa ilan po dyan at huwag kayong matakot na hindi nyo po papatayin yung inyong gas dahil talaga pong magbe-benefit po kayo. Maliit lang po yung babayaran nyo sa kuryente. So, it's a blessing pa rin, 'di ba, na merong mga ganitong information. So, before we proceed, at pinatugtog nga natin yung awitan galing sa Diyos, How Great is Our God. Truly naman talaga na our God is so great for giving us a lot of blessings. Hindi lang syempre sa mga blessings na nakikita po natin. Of course, sa mga blessing, whether it's seen or unseen, let's always thank God at maging mapagpasalamat po tayo sa bawat araw ng ating buhay. It's really very important na makapagbigay tayo ng gratitude, ng thankful heart, 'di ba?
Kasi doon naman talaga nabibless ang Lord, and actually, hindi lang naman sa mga prayerful people ang Diyos ay mapagbigay or nagbibless, even for those who are unlovable, for those who are not kind, not good, binibless din po yan ng Lord. So, ang sa akin lang, it will be better kung tayo ay magiging appreciative at patuloy tayong may grateful, thankful heart. Kasi mas lalo po tayong i-bless ng Lord in all circumstances. Manatili po tayong mapagpasalamat sa Diyos. Kasi ito po talaga yung susi ng um, maraming pagpapala at magkakaroon po talaga tayo ng peace in our hearts. So, ganun lang po yung mga sekreto talaga. So, before we proceed, ayun nga, sa mga nakakatanggap or hindi pa, at kinakailangan talaga na mabigyan kayo ng awareness ng proper knowledge, especially sa mga less fortunate na naninirahan dito sa bansang Korea, especially sa ating mga migrant kababayan na nakapag-asawa ng Koreans, especially po sa mga single parent. So, sa mga single parent po dyan, wag po kayong mangamba, wag po kayong matakot dahil ang bansang Korea, talagang full support po ang government na truly pinagpapasalamat po natin yan dahil unlike po, 'di ba, sa bansang Pilipinas na kung saan yung mga may hirap lalong nagiging mahirap at lalong dumaranas ng mga pasakit, but dito po sa Korea, truly grateful and blessed po tayo dahil merong ganitong klaseng programa ang government na kung saan kayo po ay handang tulungan, especially kung kayo ay single parent po. So, kinakailangan talaga may proper communication po kayo sa ating government, at kung saan pwede po kayong magtungo sa inyong barangay, kung saan po yung inyong nasasakupan, whether you are living in Seoul or sa mga provinces dito sa Korea, lahat po yan. Meron pong you are entitled to have this kind of benefits, provision from the government. Truly, God is amazing na merong ganitong klaseng provision, 'di ba? Malaking blessing po talaga. So, sa mga single parent out there, wag po kayong mahiya na humingi ng tulong, humingi ng assistance, humingi po ng assistance sa barangay. Actually, sa barangay kung saan kayo ay nasasakop, huwag po kayong matakot at kung kailangan niyo po ng tulong, well, I'm always readily available. Tawagan niyo lang po ako sa aking numero for more detailed information. My number is 010-8465-6371. So, malaking bagay po na kung kayo ay feeling tired, feeling weak, meron po kayong mga karamdaman, huwag niyo po itong ramdamin mag-isa. We are here to support you at nandiyan ang government ng Korea, very much available, readily available para sa mga may hirap. Di po ba? Napakalaking biyaya ito, especially sa mga baguhan pa lang dito na nakapag-asawa ng Korean at biglang na-divorce o bigla kayong dinivorce, bigla kayong napaalis sa inyong tahanan, bigla kayong pinagkaisahan ng pamilya ng inyong esposo. So, yung mga ganitong tulong, makukuha po natin ito sa Tamunha. Meron pong Tamunha family na kung saan pwede po tayong humingi ng tulong, especially sa ating barangay. Magtungo po kayo ron at wag po kayong mahihiya. Well, hindi po sila friendly. Just wanted to tell you, honestly, hindi po sila friendly. But then, wag niyo pong pansinin yung ganong klaseng attitude na meron po ang mga Koreans. Well, some of them masyadong nang discriminate, 'di ba? But then,
Basta isipin po lagi natin na pagkasama po natin ng Diyos, 'di ba? Walang wala tayong dapat na magiging fear kasi God will always be in control. God will always work for us, 'di ba? So never have this kind of fear kasi the Lord will help us and the Lord will always provide because the Lord is our refuge and our fortress. So maging matapang po tayo kasi ito yung mga privilege na pwede nating tanggapin, 'di ba? So, please be mindful, be courageous enough, and don't be discouraged kung kayo man ay dumaan or nasa punto ng inyong buhay na kung saan kayo ay hirap or nahihirapan. Well, I do believe na lahat naman ay mapagtatagumpayan, di po ba? Basta kasama natin ang Diyos. So, hindi lang po sa insurance, kasi ang insurance po dito, especially this is mandatory sa mga Korean citizen, parang mura na yung less than 200,000 ang bayaran sa insurance. So, kung kayo ay less fortunate at nasa less income family kayo category, mas mabibigyan po ng discount yung inyong bayarin sa insurance. And also, kung meron po kayong mga anak, meron din pong mga karagdagang cash benefits or cash support na matatanggap po. Depende yan sa edad ng inyong mga anak, kung elementary, middle school, high school, and one good thing rin po, meron ding privilege or benefits na pwede pa rin makuha kung ang inyong anak ay nag-aaral na in college. Ayan, meron din pong pwedeng maging tulong. But then, hindi po lahat depende po yan sa antas ng inyong kinikita. Depende po yan kung magkano yung saklaw na amount na kinikita ng low-income family. For example, pwedeng suporta ng 100%, pwede namang 50% lang, but still, 'di ba? Malaking blessing pa rin ito, lalo na dito sa Korea, masyado pong mahal ang education, 'di ba? So, really a great blessing. At sa mga kababayan po natin diyan na nangyari na diniborsyo ng kanilang asawa at wala pong matuluyan, meron din pong programa ang ating government. Pwede rin po kayong makakuha ng suporta financially, trabaho, at accommodation. So, please be mindful na magtungo po kayo sa mga corresponding barangay na kung saan kayo po ay nasasakop. At bago po tayo magpatuloy, let's nais pa rin nating bigyan ng information ang ating mga kababayan out there about this Jubilee Center. Time flies so fast, hindi ko po napansin. Kulang na kulang po talaga yung oras. So, sa mga meron pong karamdaman dyan, nandyan po ang Jubilee Center na kung saan located po very near in my place. Dito po yan sa Gumcheongu, Tuksandong, Seoul, South Korea, of course. At pwede po kayong mabigyan ng free medication, free check-ups, especially we all know na mahal po ang medications, 'di ba? And even insurance, pwede po kayong mag-avail ng insurance. Ang babayaran niyo lang po monthly is like for 10,000 Korean won, more or less parang 400 pesos. So very cheap po, 'di ba? So please be mindful po na health is wealth. Health is very important. So malaking bagay din po ito, malaking blessing na meron pong ganitong center na kung saan pwede po tayong mag-avail ng medications and even insurance. So, please don't hesitate to visit Jubilee Center every Sunday po from 2 in the afternoon up to 6 o'clock p.m. More or less, maganda kung darating po kayo doon ng mas maaga dahil para hindi po kayo hirap sa pagmamanage ng time at kinakailangan pa rin syempre
magpaparegister po kayo doon, 'di ba? So, please, i-grab po natin yung mga ganitong tulong. Malaking bagay po yan. At, time flies so fast po, 'di ba? At kinakailangan na nating magtapos. I'm so sorry, hindi po natapos ang ating programa. Hindi po natapos. Marami pa akong gustong i-share, but hindi na po talaga ma-accommodate ng time. But then, still, very thankful po sa inyong panahon at sa inyong presensya. At syempre, pinasasalamatan pa rin natin ang buhay ng bawat isa, maging matagumpay po tayo sa bawat araw. And we should always be thankful, grateful po sa Diyos na buhay at patuloy lang po na i-declare natin sa araw-araw na I am blessed, I am chosen, I am triumphant. Alam niyo po, pag palaging meron po tayong mga declaration na positibo, lahat naman po ay talagang magiging maganda. Whenever you don't have money, never say, wala akong pera. Kasi yun yung magmamanifest. Kaya, let's be mindful po na maging positibo lang po tayo kahit na merong mga pagkakataon na talagang nakakapanghina, 'di ba? Let's always be mindful na let's strive hard lang na maging positibo pa rin kasi pag alam naman natin na kasama natin ang Diyos, lahat ay magiging lighter. Yung burden natin, ibigay lang natin sa Lord. Kasi siya lang naman lahat-lahat, 'di ba? Kahit na sabihin nating we are rich, we are powerful, wala pa ring magiging matagumpay pag wala ang Diyos sa ating buhay. So, please, as a sister in Christ, ayan lang po yung mga gusto kong i-share po sa inyo. And, syempre, special shoutout pa rin tayo sa ating mahal na Pastora Elizabeth Enriquez, one of my very good pastor, one of yung nagbibigay po sa atin ng strength spiritually. I love you po, Pastora Elizabeth Enriquez, with God's amazing love. Patuloy nawa po kayo na bigyan ng kalakasan ng Lord sa inyong buhay sa lahat ng aspeto. And God bless you po all the more. And yan nga po, sorry to say, time flies so fast. And before we close our program, nais ko pong magbigay pa rin ng panalangin sa ating Diyos na buhay. Heavenly Father, thank you for this time. Heavenly Father, thank you for this time together na kayo nga po ang naging kasama namin sa programang ito. Continue, Lord, to bless every listener today, our hardworking OFWs, migrant wives, and families in need. May they feel your love, Father God, strength and provision. Let every heart be inspired to act with courage, hope, and faith, Father God. At patuloy nawa, Panginoon, na makasama namin kayo sa aming buhay at kayo na rin po, Panginoon, ang bahala na bigyan ng suporta, not only spiritually, Panginoon, but of course, materially, emotionally, financially, Lord. Please provide for their needs, especially aming Diyos na buhay. Tinataas po namin ang bansang Israel, Iran, America, at all over the globe po, ang lahat ng nations po. Patuloy po na i-bless mo po kami, Panginoon. You are truly in control at ipinagkakatiwala namin, Lord God, na ang lahat ng ito ay may kadahilanan at patuloy nawa na bigyan mo ng kalakasan, Panginoon, ng bawat leader. Equip them, Lord God, with much compassion, a good leadership, Panginoon, na ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan, Panginoon. Ang lahat ng kanilang magiging desisyon, ang lahat ng kanilang gagawin ay naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Continue, Lord, to bless us, Lord God. We are powerless, Lord God, but in your power,
by your word, we will be strengthened and we will be triumphant and we will be victorious. Thank you, Abba Father, for this day. Continue, Lord, to bless us, protect us. In Jesus' mighty name, amen and amen. And yes, Father God, we truly believe, Lord God, na um, ah, hindi nga kami mahihirapan basta kasama ka namin, Panginoon, sa aming buhay. So, for my dear listener out there, please always continue to equip yourselves with God's word and everything will turn out right. And I do believe na magiging malakas tayo, hindi lang sa ating physical na katawan, most importantly sa ating spiritual na buhay. I love you po, my dear listeners, my dear viewers, my dear friends, my dear brothers and sisters in Christ. Patuloy po na maging malakas po tayo, kasama po ang Diyos na buhay sa ating buhay. Again and again, see you po next live broadcasting.